Okay, applicant number 1, Patricia de la Cruz. Present. Okay, applicant number 2. Applicant number 2? May applicant number 2? Yes, ma'am, meron. So, wala siya right now. And I hope pasok ang fang quality sa inyong qualifications. Ma'am, I'm sorry if I am late. Nasira po kasi yung elevator kanina, kaya naghagda na lang po ako at tumakbo na lang po ako. Ma'am, I'm still qualified for the interview. Your reason is valid. So, kayong dalawa, sundan nyo ko dahil hinihintay na kayo for the interview. Halina kayo. Ikaw ang applicant number 2? Patricia? Hanggang dito ba naman? Nakikipagtalo ka pa rin sa akin, Fernandez? Patricia, hindi ako nakikipaglaban sa'yo. Elementary pa lang tayo, Fernandez. Nakikipag-unahan ka na sa akin. Rank 1, top 1, first honor, valedictorian, ano pa? Magkaiba ang school at sa actual job. At dito ka pa talaga mag-a-apply sa pinag-a-applyan ko? Sabagay, nabalitaan kong gumraduate ka ng college ng nga. Samantalang ako, graduated with flying colors. Cum laude. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Pag alam mong mauungasan ka ng tao, ibababa mo. Mauungasan? So you're trying to say na hindi ako matatanggap dito sa pinag-a-applyan natin? Mga madam, tara na ho. Inaantay na po kayo ni boss. Huwag kang pasisiguro, Fernandez. Dahil sa ACADS at sa writtens ka lang naman magaling. Pero sa performance, leadership, at sa extracurricular, taob na taob kita. I know, pero somehow, sa strategy, concept, unique ideas, at sa vocabulary, alam kong mas lamang ako sa'yo. So good luck na lang. Pero payo ko sa'yo, bumili ka na ng tissue. Dahil mamaya, iiyak ka. Okay, it's your third applicant number 1. Pasok ka na. Next, applicant number 2, hinihintay ka na. Finally, may resulta na sa interview ninyo. So, yung babanggitin ko ngayon kung sino yung natanggap bilang assistant manager. Kaya congrats sa'yo dahil ikaw ang napili bilang assistant manager. At walang iba kundi si Rods, tingnan mo. Sila na ba yan? Oo, sila nga yan. Jackpot ka, be! Ay, yayaman tingnan, no? Sabi naman sa'yo, di ba? Kaya nga, na-appreciate ko na nag-set sila ng ganito, eh. Siguro, baka gusto pa nila na mas makilala ako bilang mapapangasawa ng anak nila. Rods. Ay, hello po. Wag na. Hindi yan ang pinunta ko rito. Sino siya? Best friend ko po. Sumama po siya sa akin kasi gusto niya daw ko kayong makilala. Hello po. Pasok na po tayo sa loob. Kami na po bahala sa bill. Kakasahod naman po namin kanina. Hindi na. Hindi na naman ako magtatagal.
umorder na lang kayo ng sa inyo. Sige ho. Kanya. May konti lang naman akong sasabihin tungkol sa anak kong si Marvin. Huwag po kayong mag-aalala, tita. Alagang-alaga ko po siya sa bahay. Lumaki si Marvin sa may malaking tahanan. 3 ang yaya at nakakakain ng higit sa 3 beses sa isang araw. At nasusunod ang lahat ng mga gusto niya. At ngayon, independent na po siya. Marunong na siyang maghugas ng plato, marunong na siyang maglinis, maglaba, at marunong na din po siyang magluto. Which is not good for him. Po. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Rods. Hindi kita gusto para sa anak ko. Pero tita, nung kasama ko po si Marvin, sinabi daw po ninyo sa kanya na boto daw po kayo sa amin dalawa. Siyempre sasabihin ko yon. Wala eh. Mahal ka niya. At ayokong sumama ang loob ng anak ko. At ayoko rin hindi kami magkasundo ng anak ko nang dahil lang sa babaeng katulad mo. Kaya ako na ang nakikiusap sa'yo, Rods. Dahil ang gusto ko para sa anak ko, makahanap siya ng babaeng mayaman, katulad namin, katulad niya, at higit sa lahat, ay magiging masaya siya sa babaeng mapapangasawa niyang mayaman. And I made a research about you. Nasa hospital ang kapatid mo. And kailangan niyo ng pera, right? Makakatulong niyang milyon na yan kapalit ng pag-iwan mo sa anak ko. And please, hindi ito dapat malaman ni Marvin. O teka, saan ka pupunta? Ibabalik mo yung cheque? O pupunta ka dun sa kapatid mo para bayaran yung bill niya? So, after ng meeting natin sa client number 2, may meeting pa tayo sa Metro Manila, tama ba? Oo, tama. Ano gagamitin natin? Yung sasakyan ko na lang ba? Yeah. Dara. Rod, si Marvin. Marvin? Hindi ko alam kung matutuwa ako muli na nakita kita, Rods. Matapos mo kong ipagpalit sa milyon ni Mami. Mukha kang pera. Manggagamit. Wala kang alam sa mga nangyari, Marvin. So stop judging me. Look at you now. Asensadong asensado ah. Monthly ba may income from Mami? Dara, halika na. Mukha kang pera. Pinagsasabi mo. Kung makapagsalita ka, parang alam mo na lahat ng pinagdaanan ng kaibigan ko, ha? O ayan. Nasa loob niya ng checkeng binigay ng mama mo. Kasama ng pirma niya. Hindi niya yan ginastos, Marvin. Hinayaan ng mamatay ang kapatid niya. Kaya wala kang karapatan para pagsabihan ng kaibigan ko ng ganon. Alam mo, sa totoo lang, hindi naman dahil sa mga magulang mo kung bakit kanya iniwan. Dahil yon sa mga nalaman niya tungkol sa'yo. Sa lahat ng pinagkagawa mo.
At kung sino ka talaga. Ha? Anong sinasabi nyo?